Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Katambay Manong po. Nagbabalik naman po sa inyo para po magkomento po dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ang DOJ po mga tambay, para lang po masabi na tinututukan po nila ang korupsyon ng flood control ay magsasampa na po sila ayon po sa kanila ng kaso sa mga sangkot daw po sa korupsyon. Pero wala pong state witness. Wala po silang state witness. Wala pong witness, mga kababayan. Investigasyon po nila. Ang investigasyon po sa kanila at kasama NBI, magsasampa sila ng kaso sa manumalyang flood control. Mga kababayan, unbelievable. Samantalang nahandyan ang mga witness katulad ng Diskaya at ni Master Sergeant Gutesa na magtuturo ng napakaraming anomalya na korupsyon. Kauna-unahan na sinasabi ni Chavit sa Ilocos Norte na napakaraming nakuhang bilyon-bilyon programa at proyekto kasama ang flood control sa pangunguna ni Representative Sandro Marcos. Hindi lang po si Tambaluslos at hindi lang po si Saldico, mga kababayan. Isang damukal na politiko. Pero ayaw kumuha ng state witness. Unbelievable. Pakinggan po natin ang balita. Dati, ano yung detalye nitong gagawing paghahain ng reklamo ng DOJ kaugnay sa issue ng flood control projects? Magandang umaga, agad dumalo sa flag raising ceremony kanina ang officer in charge o OIC ng Department of Justice na si Frederick Vida. Pagkatapos ay humarap ito sa media kung saan inihayag nito na kabilang sa prioridad ng kagawaran ang issue ng missing sa Bungeros at ang pagtutok sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon pa kay OIC Vida, sa mga susunod na linggo ay maghahain na sila ng mga reklamo kaugnay ng flood control issue. Compliance is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. Ito ay kahit na hindi sila kontento, partikular sa kanilang narinig na inilahad ng mag-asawang Diskaya. Hindi naman anya nakadepende ang DOJ sa testimonya ng mga Diskaya sapagkat nangangalap sila ng ibang ebidensya sa pamamagitan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI. Hindi po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Yan po mga tambay, ibang klase po ang DOJ ngayon mga tambay, di ba? Samantala nung panahon sa pamilya Duterte po mga tambay, kahit po nakakulong, kinukuha po nilang witness o state witness. Hindi po ba? Kahit ka po makakaliwang grupo, kinukuha nilang state witness para po idiin at ituro umano ang mga Duterte. Ganyan po katindi. Pero pagdating po na sila na po ang sangkot, mga bayan, hindi po kailangan kumuha ng witness o state witness. Ganito rin po sinasabi po ni dating DOJ Secretary Boying, mga tambay. Kaugnay po sa isa pang dapat sana na napakahusay na makapagtuturo ng malalaking isda na pwedeng mag-state witness. Pero tinanggihan po nila dahil daw po saan? Doon po sa kanyang affidavit, mga bayan, na hindi naman daw siya ang gumawa. Unbelievable. Pakinggan po natin si dating DOJ Secretary Boying. Nung nasa DOJ pa kayo, eto lang, ano nangyari po kay Orly Gutesa? Parang nawala. Ako kasi nung nag-affidavit siya nga, binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan. Sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo na witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo.
baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam ang nilalaman nun. Diba? In retrospect yun. Pero ako talaga, I wanted to see, to vet the witness. Kasi if you want witness protection, we will vet you. Pero I had a feeling hindi na siya pupunta kasi sinabi niya na hindi niya kailangan ng protection. Pero, still the same, when the DOJ Secretary asks you to come over because we have to validate information, sana naman may konting paggalang na sasabihin niya hindi na po ako pupunta. Kung nasa DOJ pa kayo, eto lang, ano na niya? Siyempre, mahirap na. Baka tumagilid. Dahil alam po niya ang sangkot at yung tinuturo niya sa kanyang mga pahayag ni Master Sergeant Gutesa. Nagdi-deliver siya sa Malacanang eh. Nagdi-deliver sa speaker, sa dating speaker. At nagdi-deliver sa nagtatago na yata at buhay hari na sa ibang bansa, si Saldico. Hindi po ba? Sino po ba ang nasa Malacanang? Hindi po ba ang Commander-in-Chief? Sino po ba may hawak sa dating DOJ, Remulla? Sino po ba Commander-in-Chief niya? Di po ba nasa Malacanang? Di po ba matatakot? Di ba matatakot si Gutesa? At kaya naman siya protektahan ng kabaro niya, katulad ng mga Marine. Hindi po ba? Saka nakita niyo po, paano kukuha po ng witness yan? Kung ay tinuturo po sila. Di po ba? Hindi mo napansin? Katulad po ng mga Diskaya, paano nila kukunin state witness ang mga yan? Napakarami pong nalalaman. Buong bansa, Luzon, Visaya, Mindanao, meron silang nakuhang proyekto. Mga politiko ang involved. Kasama ang siyempre DPWH, hindi mawawala yan. Hindi po ba? Nakita niyo po, systematic. Pero, ito po, isa ito napakarami kasing contractors Pero iniipit nila si Diskaya kasi kailangan nila sirain ang kredibilidad niyan para hindi maging state witness. Dahil marami po siyang nalalaman at marami siyang politiko na sinasabi. Kaya nga sabi ni Diskaya, huwag na po tayong magmalinis. Pare-parehas po tayo na kumikita at namumorsyento sa buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Wala na exempted na malinis dyan. Depende na lang sa komisyon. Meron kasing mga politiko na nangungumisyon na garapal. Sobrang gahaman. Di ba? 20% hanggang 35%. Ano pa mangyayari sa proyekto? Hindi po ba? Samantalang ang lakaran naman nila yata dyan umano ay pinakamalaki na ang 5% pababa. Napakalaki na po niyan. Dahil po ang pinag-uusapan dyan ay trilyon, bilyon, daang milyon. Hindi po ba? Napakalaki na nilang paghahati-hatian yan. Hindi po ba? Kaya lang, hindi po ganyan na nangyayari ngayon. Nung sila po ay nanunungkulan na. Kaya nga walang natapos Kaya nga naging ghost project, karamihan. Hindi po ba? Ngayon, sila po naiipit. Ipit po sila Kasi sa pamamahala nila, pumutok ang isang damukal na korupsyon. Flood control, wala pa diyan yung mga road. Di ba pati nga yung market to road to farm, di ba? Yung mga karsada na magpupunta at magiging maayos sana ang daloy ng mga produkto natin, di ba? Ginagawa na karsada. Meron din korupsyon Hindi po ba? Kaya nga po dito mga tambay, yung sinasabi nga po natin, how shall, para lang po may masabi na may masampulan at may masampahan ng kaso. Ipinakikita lang po dahil ang tingin po sa mga Pilipino ay bobo, tanga, at gago umano ang mga Pilipino. Kayang-kayang paniwalain ang mga Pilipino dahil nagsasampa na sila ng kaso. Iniimbestigahan na ng kapulisan at ng NBI ang maanumalyang flood control. Pero ayaw tanggapin, ayaw kumuha ng mga witness o witnesses. Mga kababayan,
Nahandyan ang mga diskaya, ayaw kunin. Maging state witness. Nahandyan si Master Sergeant Gutesa ng Marine. Si Gutesa. Ayaw kunin. At napakarami pa. Isang damukal po ang mga contractors, mga kabayan. Pero, kailangan kasi ma-divert, maiwasan at hindi po masama sa listahan na kakasuhan. At kung kakasuhan naman nila at isasama ang pangalan ng kaalyado nila, mahina ang kaso at mababasura lang umano. Bakit? Walang witness. Sino tatayong witness? Mga imbestiga lang ng pulis at NBI. Mga kababayan. Pero yung mismong gumawa at nangontrata at sila nagbigay ng komisyon sa mga engineer, di ba? Sa mga district engineer at sa mga politiko. Baka pati si mayor, si kapitan, si gobernador, si congressman. Hindi po ba? Nagkaroon ng komisyon pero ayaw kuning witness. Hindi po ba? Kaya, ang kasong isasampa, media mileage para lang po may masabi na kinasuhan ng mga involved na sinasabing korupsyon ng flood control. Pero darating ang panahon, basura. Basura. Di ba? Parang yung nangyari na nakulong ng mga politiko. Di ba? Nakasuhan ng PIDAP. Nakulong. Pero dumating ang panahon na basura kasi hindi matibay ang ebidensya. Ganito rin po ang mangyayari pala sa mga investigasyong gagawin nila sa pangunguna umano ng DOJ. Magsasampa ng kaso pero wala pong matitibay na ebidensya umano at walang mga state witness. Pagdating po ng mga ilang panahon, malaya na po sila at malinis sa korupsyon. Basura ang kaso. Hindi kaya? At ang masakit, ang pera ng taong bayan buwis at inutang nila ay parang nawalang parang bula at napunta po sa mga vault lang nila. Ang natira po't pakinabang natin, utang pa. Walang naibalik na pera sa mga magnanakaw. Sa mga nagnakaw, hindi maibabalik at hindi makukuha ang pera na ninakaw nila. Ang iniwan pa sa atin ay isang damukal na utang. Sila po ang nagsiyaman. Malilinis pa. At tatakbo na naman. Mananalo na naman muli para magnakaw na naman muli umano. Nakita nyo po ka-systematic. At pati po ang mag-iimbestiga umano. Hindi kaya magkakasabwat talaga umano, mga kababayan? At yan po yung sinasabi ng Pangulo. Tututukan niya po at pananagutin lahat ang may sala at hahabulin ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ayan, maganda ang performance, mga tambay. Maganda, maayos. Maayos po. Pabor po sa kanila eh. Kawawang Pilipinas. Saan po pulutin ang Pilipinas? Sa kanilang panunungkulan, mga kababayan. Kawawa po tayo at ang ating masusunod na henerasyon. Magagaling mag-imbestiga. Nahandyan ang mga witness, tinatanggihan. Lalong-lalo po si Master Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng sako-sakong basura, nakamaletang pera. Pero, mga kababayan, doon lang sa sinasabi na kanyang statement, mga kababayan, kanyang affidavit, ni-reject na po. Unbelievable. Pero ano po yung sinasabi ni Senator Bato? Marami pang magpapatotoo sa sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Hindi lang si Master Sergeant Gutesa. Marami pa siyang kabaro na susunod at magbubunyag ng ginawa nila systematic na korupsyon.
mga kabaro niya. Kaya lang, wala na pong investigasyon sa Senado yata dahil magkakabunyaga na at matutunto na ang malalaking isda. Kaya po kailangan itigil na. Bahala na ang DOJ, bahala na ang ICI dito. Systematic. Maraming salamat po mga tambay. Kawawa po tayong mga Pilipino. Kailan kaya magwawakas ang kademonyohan nila umano? Itong nangyayari po sa ating kadiliman ng ating bansa, nakukubkob ng mga magnanakaw na mga politiko. Ganid, swapang, greedy. Walang pagmamahal sa ating bansa at walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Mga sarili lang nila ang kanila pong minamahal at mga bulsa nila. Kawawa po tayo. Thank you po mga tambay. Nakakalungkot. Wala po tayong magawa at wala rin po kakampi ang katarungan at ang katotohanan. Dahil pati po ang men in uniform ay nasasangkot din po ang kanilang institusyon. Bilyon-bilyong issue rin po ang meron issue sa kanila. Katulad po ng AFP. Sino pa magtatanggol sa ganitong nangyayari? Systematic na korupsyon sa ating bansa. Meron pa ba? Kung pati ang mga men in uniform, ang kanilang institusyon ay sangkot din sa maanumalyang korupsyon umano. Kaya naghahari po ngayon sa ating bansa, puro majority ay magnanakaw na pala. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At lagi po natin isama sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang pag-asa po natin. Tanging pag-asa po natin ang ating Vice President na mabago pa kahit papaano ang ating bansa ay maingatan po at sa kapahamakan po sila ng dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At siyempre po mga kabayan, tayo rin po yung magdasal na tayo po yung maingatan sa kapahamakan at ang ating buong sambayanan. At thank you po mga tambay, tiis-tiis lang po. At ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.